Okay, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Jenny Basanes, one of the Senior Marketing Director. Bali, ang gagawin natin for today is membership orientation na ang layunin ni IMG makamit niya ang 10 million family educated by 2025. Ano nga ba ang building a new industry? Ang global campaign niya is maibahagi natin ang kaalaman para sa ating financial stability. Maraming pagsubok sa ating buhay or mga challenging future na dumarating. Pero ito lang ang mga sumusunod na ibinibigay niya para sa atin. Next is uncertainty on the horizon. The world is changing in unpredictable ways, and so it's our financial future. Ano nga ba ang mga yan? Eto siya. To cut costs, and many companies are downsizing their operation and moving job overseas. Kasi ang ibig sabihin yan, darating ang araw, uncertain labor market ang ibig sabihin. So, meaning, magiging automation powerful software na ang mangyayari. Kasi, isang machine na ang marireplace sa atin. Kumbaga, example, kagaya sa bansang Taiwan, kung noong unang panahon, marami silang ini-employ na manpower, sa ngayon, 'di ba, hindi lingid sa atin na unti-unti na hindi na sila nagpo-post sa mga social media na kailangan nila ng manpower, right? Nababawasan na. Dahil isang machine na instead yung 10 tao ang gagawa, ngayon isang tao na lang ang pwedeng makapag-manage sa isang machine, right? Magagawa na niya lahat ang trabaho na gagawin ng 10 katao. 'Di ba, no? Yan yung ibig sabihin ng to cut cost na yan. Okay? Automation may mean more job losses. Yes. Kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, powerful software, digital system. Lahat na lang pwede nating gawin through online para mas easiest para sa atin na mag-grow. Ngayon, mangyayari yan kung matututunan natin. Dahil kung hindi natin aaralan yan, ang mangyayari sa atin, mapag-iiwanan tayo. Tignan nyo po yung isang example ulit dito. Many small businesses may have limited capital, making it more difficult to compete with big chains with large distribution system. Totoo, di ba? Hindi lingid sa atin na noong unang panahon kapag may sari-sari store ka, tuwang-tuwa ka kasi mas madali ang kumita. Pero ngayon, ano na nangyayari? 'Di ba mas kumunti na, gawa ng marami na ang mga supermarket or kagaya ng dito, yung mga welcome, parking shop, mas marami silang naging branches na, 'di ba? Mas malaki 'yon kasi pwede kang makaangkat ng makasave ka. So ngayon, yung small business mo, matatalo na. So kapag hindi mo ngayon pinag-aralan paano nga ba gawin ang mas easiest na yan, ang mangyayari, traditionally kasi ganito tayo. 40 years tayong nag-work. Tama? Di ba, no? Kasi yan ang gusto natin at yun ang namulat sa atin. Ang alam kasi natin, lalong-lalo tayong mga Pilipino, is magtrabaho lang ng magtrabaho. Kapag kumita ka, gagastusin lang natin yun. Hindi tayo namulat na ang unang-unang gagawin natin kapag sumahod tayo is ikaltas natin yung ipon. Hindi tayo doon namulat sa ganun. Kasi hindi pa tayo na ipapanganak, pinagbubuntis pa lang tayo, utang na kaagad ang nasa isip ng isang tao. Tama? Di ba yun yun? Kaya kalimitan,
Sa atin, nagkakandahirap or umaabot ng kahit edad na 65, nagtatrabaho pa din. Bakit? Dahil hindi siya makauwi-uwi para sa kanyang retirement, dahil hindi yun ang napaghandaan niya. But now, younger people may have difficulty finding gainful employment. Tama, di ba? Ang hirap maghanap ng trabaho sa ngayon. Kahit ang pinag-aralan mo ay tapos ka, educated ka, napakahirap mag-apply sa isang company, right? Bakit? Dahil sa anong nangyari? Yung kanina, automation, powerful software. Isang machine na ang pumapalit sa atin. Kaya marami ngayon na nag-i-struggle sa kanilang mga retirement years. Kung ikaw, productive ka sa ngayon, malakas ka pa, dapat unahin natin natutunan at aralin paano makapag-ipon at mapaghandaan ang retirement natin. Malalaman at matututunan natin yan sa mga bagay na ito. Okay? Obstacle ahead. Dapat alam natin to. Number 1, retirement crisis. The traditional pillars of retirement are now in doubt. Totoo yan. Bakit? Yan nga yung kanina, sabi ko nga po, for savings habit ang Filipino mindset na mayroon tayo. Kung sana lang, nagaya natin ang mga ibang lahi na ang unang na ilagay sa isip nila, kakayod sila, kikita sila, mag-iipon sila. Sana ganun tayo, di ba? Pero hindi. Kaya ito siya, fewer companies offer pension. Yes, exactly. Agree ako dyan. Dahil hindi lahat ng kumpanya, kahit tumagal ka ng 10 taon, may maibibigay sa iyo in return na long service na tinatawag. Dahil what if dumating ang katulad ngayon, inflation, right? Kaya kung hindi natin natutunan ang tamang pag-iipon, paano na ang future natin? Ayan, number 3, retirement benefits such as social security may become unsustainable. Tatanungin ko po kayo, umaasa po ba tayo sa government na may ibibigay niya sa atin sa pagtanda natin? Kasi kung yun ang inaasahan natin, then wag na nating baguhin ang ating mindset. Diba, no? Yan yung ibig niyang sabihin. Ngayon, dito sa education crisis, magulang ka, may mga anak tayo. Ito yung pinaka unang-una na pinangarap natin kaya tayo na pa ibang bansa. Tama? Na ang nais natin, umalis tayo ng bansa natin, lumayo tayo sa ating mga anak dahil para sa kanilang edukasyon. Pero malimit at karamihan sa atin, nung tayo po ay nagkaroon na ng income or sahod na tinatawag, naiiba na ang ating naging dream. Tama? Ngayon, kung ikaw, hindi mo yun pinaghandaan ang para sa edukasyon ng kanilang anak, ng ating mga anak, darating ang time na masasaktan talaga natin sila. Tama? Actually, ang education ni kahit sino man, hindi mananakaw yan. Kaya lahat tayo, pinaghahandaan natin yan. Kung nung bata tayo, naranasan natin ang hindi tayo mapag-aral ng ating magulang, dapat po, wag na nating ipamana yun. Baguhin natin ang ating mindset. Okay? Some graduates are having trouble in finding good jobs and right career for them. Totoo yan. Kasi example, teacher, tapos siya ng guro. Gusto niyang magturo. Pero high qualification na ngayon ang bawat school sa atin. Tama? Hindi ganun kadali humanap ngayon na aanuhan mo na pagtuturo. Tama? Ngayon kung ikaw, hindi mo ngayon yan pinaghandaan, so paano ka? Ang option ng bawat isa, mag-abroad ka na lang. Sa pag-a-abroad, pakikipagsapalaran, tama? Hindi naman dahil guro ka, guro din ang
magiging trabaho mo? Magtuturo. 'Di ba? Hindi. Magiging katulong or either nasa ano ka, mga groceries, sales lady. So naiba. Kumbaga parang ang nangyari, instead na magtuturo ka, naging ano ka ngayon, cashier. Tama? Ganun yon. Or naging domestic helper. So wala kang option kasi gusto mong magkaroon ng income. Kaya dapat yun yung ating pag-aaralan, ang mga obstacle na ito. Paano mo magagawa? Sa pamamagitan po ng tamang pag-iipon. Mangyayari yan kapag alam mo ang mga spending crisis na dumarating. Budget deficits and rising national debt could increase pressure on our government. Exactly. Diba sabi ko nga po sa inyo kanina, umaasa ka ba sa retirement age mo sa government? Kasi kung umaasa ka po, masasabi ko po sa inyo na hindi po sapat ang ating pundo sa bawat ano natin. Kaya dapat ang gagawin mo, wag na wag tayong aasa sa ibang tao. Sarili mo mismo, i-secured mo. Mag-ipon po tayo. Tatanungin ko po kayo, mahal po ba natin ang ating sarili? Kasi kung yes, ang sagot ng bawat isa sa atin, at least 20% of your income, dapat maipon po natin yon. Pay yourself first. Sacrifice now and enjoy later, ang ibig sabihin. Some people spend more on things they don't need with money and they don't have. Yes, kasi ganyan tayo. Kapag may income tayo ngayong araw na to, ang iisipin natin, ano kaya ang bibilhin ko para sa bukas? Tama? Hindi natin nailagay sa isipan natin na kahit konting income mayroon tayo, dapat nakakapag-ipon tayo ng kahit konting halaga. Tama po? Kaya maging dapat gawin nating habits ang pag-iipon. Yun po ang nais ni IMG na mabago sa atin. Keeping up with our social media friends can get very expensive. Yes. Dahil ang tukso, kung hindi ka lalayo at hindi mo pag-aaralan ng tamang pagbabudget sa financial mo, ang mga kaibigan mo na nagyayaya or nakikita natin sa mga social media na yan, makakapagbagsak sa mga pangarap mo sa buhay. Kaya dapat pipiliin po natin kung sino po yung tamang pakikipagsalamuhan natin, okay? Kasi minsan yan po yung sinasabi na mas napaparami ang ating wants na nabibili. Mga luho, iwasan po natin dahil darating ang time, puro luha ang mangyayari sa buhay natin, sa retirement age mo. Babaguhin mo yan dahil gusto mong magkaroon ng magiging wealthy lifestyle ka. Okay? What is your situation right now? Napakagandang tanong, tama? Ngayon, tanungin niyo po ang sarili ninyo sa oras na to. Ano kaya ang sitwasyon ko sa ngayon? Para kahit papano, malalaman mo ano nga ba ang mga pagkukulang mo at ano yung dapat mong baguhin. Ayan o, number 1. Do you have problem paying your bills? Diba? Sa atin, sa bawat isa sa atin, mayroon yan. Kasi ang electricity, monthly, may binabayaran tayo. Tama? Kung tayo po ay na-educated na, ang mangyayari, yung pagbayad natin ng mga bills na yan, dapat kapag nagkaroon tayo ng income, na i-budget na, right? Pero yung ibang tao, minsan, ang nangyayari, yung paying bills nila, pupunta pa sila sa utangan para may pambayad sila. Ang tanong, di ba monthly yan na dumarating sa atin? So, dapat napaghandaan na natin yan.
na i-budget mo na sa income mo. Tama? Are you concerned about your job or your career? Yes, kasi kung concerned ka sa trabaho mo, pag-aaralan mo na ikaw mismo na nahihirapan na breadwinner, pro-protectionan mo ang sarili mo. Tama? Kanina, tinanong ko kayo, mahal mo ba ang sarili mo? Kasi kung yes ang sinasabi mo, protectionan mo ang sarili mo para sa pagtratrabaho mo ngayon as a breadwinner ka, eto siya, number 3. Are you paid what you are worth? Nabibigyan po ba natin ang ating sarili sa ating pinaghirapan ng kahit konting halaga? Tama po ba na yung paghihirap natin is nakakapagbigay tayo ng kahit konting halaga sa ating sarili? Kasi kung yes, work ka. Dapat lang. Kasi yun po ang totoong pagmamahal ng bawat isa sa atin sa ating sarili. Kasi kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, 'di ba dapat unahin nating mahalin ang ating sarili? 'Di ba no? So yan po yung ibig niyang sabihin. Are your children growing up and your parents growing old faster than you can provide for them? Yes, malaking yes. Kasi taon-taon, tumatanda tayo. Tumatanda sila. Ngayon, ang kanilang pangangailangan, tatanungin ko kayo, hindi ba pataas ng pataas? 'Di ba no? So ngayon kung hindi mo binigyan ng tamang pag-iipon ang sarili mo at prinotektahan, paano ang mga anak at mga magulang mo, 'di ba? So yan yung tamang pagmamahal. Being a money machine ka, dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Do you feel that a financial trap is affecting your family? Exactly. Ito yan, totoo yan. Bakit? Dahil kung kahit yung pagpapadala natin, ang pera kasi, 'di ba? Yung pagbabudget, kung hindi ka marunong mag-budget ng pera, yan ang simula na pag-aawayan ng pamilya. Tama? Lalo na kapag breadwinner ka, lahat binibigay mo. Dumating ang time na katulad natin na natuto na sa financial management. Ngayon kinontrol mo. Darating ang time na yan. Magiging affecting ang family mo kasi hindi mo na ipapaunawa sa bawat isa sa kanila. Kaya dapat ikaw mismo babaguhin mo po kung ano yung mindset mo para kahit papano magsisimula sa iyo ang tamang pagbabago. IMG is an innovation to meet inspiration. So meaning, individual, dapat ang bawat isa sa atin is magkaroon ng tamang pagbabago. Tatanungin ko kayo, gusto nyo bang magbago? Gusto nyo bang magkaroon ng tamang pagbabago? Here we are. Si IMG, binibigay na niya sa atin ang tamang financial education. Free. Kaya dapat yung panahon at oras natin, i-focus po natin para mabago po natin ang ating pamumuhay. A large number of people could face increasing financial challenges or money problems. Yes. Yan po ang palagi nating nababalitaan kahit sa ang sulok man ng mundo. Dahil sa totoo lang, yan po yung kung lack of financial knowledge po ang bawat isa sa atin, darating ang time kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho dito, kung hindi mo natutunan ang tamang pagsisave, wala pong mangyayari sa atin. Kaya again, ang mai-a-advise ko po sa bawat isa sa atin, paghandaan po natin ang ating future. First, pay yourself first. Yan po, para makalaya po tayo sa utang. Tama po yan? Agree po ba kayo doon? Kasi kung agree po kayo, eto siya. Death becomes a way of life. Totoo yan. Lack of financial knowledge.
Many don't have much and don't know how much. Sa totoo lang, dahil sa pagkukulang ng ano natin, yung binibigay natin kasi minsan is yung oras, nasasayang lang. Tama? Hindi tayo nagkakaroon ng eagerness na tutunan ang isang bagay para magkaroon tayo ng tamang pagbabago. Number 1, many people were not taught how to manage their money or prepare a cash flow statement. Kaya nating magtrabaho. Kaya nating magpakahirap ng ilang taon. Pero ang problema sa atin, hindi natin alam paano talaga ang tamang pagmamanage ng pera. At paano nga ba ang tamang pag-prepare na paano kumita yung pera mismo sa atin. Tama? Agree kayo doon? Kasi tayo yan eh. Work and work and work lang ang alam natin. After na nagtrabaho tayo at nagkaroon ng income, ang agad na nasa isip natin, ano ang bibilhin ko? Expenses kaagad, right? Financial issues may not often be discussed and financial products are not always fully understood. Yes. Dahil nga, sabi ko nga, nililimitahan natin ang ating sarili. Now, which is, sa ngayon, digital system na. We can learn everything if we have time to learn, right? Yan po yung sinasabi niya dito. Some buy an insurance or healthcare policy and then bury in a closet. 'Di ba? Takot ang tao kapag insurance ang pinag-uusapan. Tama? Lagi lang ng excuse ng isang tao, hindi pa ako kukuha kasi malakas pa ako. Hindi pa naman ako mamamatay. Tama? 'Di ba, no? Yung iba naman, tamad nilang basahin anong klaseng insurance ang kinukuha nila. Ngayon, dumating ang araw na, ayan o, bury in a closet, tinago mo na lang, hindi mo binasa kung anong klaseng insurance yun. Yun ba ay renewable? Or yun ba ay habang buhay mong babayaran? Or yun ba ay para sa kabaong lang? Kasi may insurance na ganon, right? Dapat alam natin yun. Para bag dumating ang time, yung kanina, sabi ko nga po, mahal mo ba ang sarili mo? Worth ka ba sa bawat trabaho na ginagawa mo? Kasi kung yun ay worth ka, dapat lang nabayaran mo rin ang sarili mo. Alamin mo magkano ba ang worth mo para makapag-survive ka sa retirement age mo. Depende yon sa decision mo, tama? At depende rin yon kung gusto mo siyang aralin. Right? Some people contribute to their employer's retirement plan and don't pay close attention to it kasi hindi natin inaalam. Nagiging sapat lang tayo kung ano lang yung naibigay, ano lang yung nandyan, okay lang sa atin. Ang tanong, sapat po ba yon sa retirement natin? Diba, no? A large number of people do not have will, trust, or plan to protect their family. Yes, generation to generation. Kasi kung hindi natin babaguhin ang mindset natin, namamana natin ang mga yan. Diba? Hindi tayo malimit nakakagawa ng will of testament. Nababalitaan natin. 10 magkakapatid nagpapatayan ng dahil lang sa isang ektaryang lupa. Tama? Ngayon, ano yung pagkukulang? Dahil hindi natin inalam paano po gumawa ng asset preservation. Pwede pala yon na gagawin natin. Kahit sa kasulatan lamang po na sa papel na may attorney tayong kakaharapin, para kung saan mo at kanino mo ipapamana, gagawa ka na nun. Yun yung tamang plano para kahit papano, maisisecured mo ang future mo at future ng family natin. Okay? We are active spender but passive saver. Totoo yan. We believe in financial education. Your future is not in the hands of your employer. Exactly. Di naman talaga nakasalalay ang ating future sa income na binibigay lang ng ating amo
Tanong ko, sapat po ba ang income na yan na binibigay sa atin? Di ba hindi? Halos humihingalo pa nga tayo. Dahil ano yung nangyayari? Mas nababaon tayo sa utang, right? Ang utang ba, solusyon utang? Di ba hindi? Ito lang po ang solusyon. The future is in your hands. Nasa kamay mo. Make money, save money, accumulate money, protect money. Kung alam mo ang apat na yan, madali para sa'yo para maiayos natin ang ating future. Dahil kapag kumita ka, dapat alam mo paano ang tamang pagsisave. Alam mo rin na kung paano ang perang sinave mo na mismong siya ang mag-work para sa atin. Sa paanong paraan mo gagawin? Protectionan mo yan. So, ang gagawin mo, aaralin mo siya, right? Tututunan mo muna. Maging be educated ka at dapat tayo ay maging isang be your own money manager. Knowing less can cost more. Tama yun. Kasi kung talagang tayo ay lack of financial knowledge, ang mangyayari, wala talagang patutunguhan ang pinaghirapan nating pera. Understand how money works tayo dapat. Dahil pwede po na ang pera mismo ang magtrabaho sa atin. Gusto natin yon. At yun po kung yun ang gugustuhin natin na money work for you, then give your time. Focus. Paano? Yun ang gagawin natin. We spend so much year in school learning how to make a living. Tama. Hindi naman po kasi talaga tinuro sa atin sa school na ang tamang pag-iipon. Kaya dapat ikaw mismo sa ngayon, dahil may free education, financial education ang IMG, i-focus mo po. We should also invest our time to learning yung basic lamang po ng about financial stabilities natin para magkaroon tayo ng save a fortune. You won't be free until you are financially free. Exactly. Totoo yan. A mission to motivate. Understand how money works. Some people work for money but don't know how to make money work for them. 'Di ba? Tama? Kanina narinig niyo na po, sabi ko nga po, ang mindset kasi natin na imulat tayo sa trabaho lang ng trabaho tapos maggastos lang. Pero dito at least kahit papano, magpapasalamat po tayo dahil may mga ganitong napag-aatinan natin, mababago ang ating mindset. Ma-innovate tayo. Have a financial goal and plan for the future. People don't plan to fail, they just fail to plan. Kasi kung ikaw or tayo ay umaasa sa ibang tao lang, ang mangyayari yan, yung plano natin na mangyari sa ating future goal is walang patutunguhan. Kaya dapat ikaw i-upgrade na po ng bawat isa sa atin dahil mayroon na rin po yung workshop na mapag-aaralan natin, and then wag nating ilimit ang ating sarili sa kaalaman lamang natin. Ano ang dapat nating gawin? Lumabas ka po sa comfort zone. Mayroon ka ngayon or nasaan ka ngayon. Tapos, ang gagawin mo lang, i-adapt mo po kung ano yung nakakapagbigay sa atin ngayon na matuto tayo na babago ang ating buhay. Dahil may ibang kaalaman ng isang tao na wala sa atin. Okay? Ngayon, number 3, cut down your expenses. It's not how much you earn that counts, it's what you keep. Exactly. Wala naman po talaga sa taas ng sweldo natin yan eh. Kahit mataas ang sweldo mo, kung hindi mo natutunang bayaran ng sarili mo ng kahit konting halaga na mag-ipon, wala rin po ang retirement age natin. Kaya yun po yung sinabi kanina, pay yourself first. Reduce your debt and liabilities. Interest on debt may limit your ability for future saving. Exactly.
Kahit gustong-gusto mong mag-ipon, kung baon ka sa utang at malaki ang kanyang interest, wala pong masisave. Kaya dapat ang gagawin natin, unahin nating bayaran yung utang na yon. At the same time, alamin mo ang mga liabilities ng buhay natin. Unang-una, i-budget mo yung needs at saka yung wants. Baka mas marami po kasi yung wants na nabibili. Then i-a-adjust mo na ngayon. Eliminates mo na ang utang. Dapat maging zero debt na tayo para magkaroon po tayo ng tamang pag-iipon. Increase your cash flow. Huwag ka pong mag-rely lang sa income mayroon tayo sa ngayon. Kasi hindi sapat ang salary mayroon tayo. Kaya dapat make money when you can, while you can. Abang tayo po ay productive, at least 20% ng income natin. Sundan natin yung abundance formula na 10-20-70 rule na sinasabi. Okay po? Yung 10%, ibigay niyo po natin kay Lord. Yung 20%, yun po yung pagmamahal natin sa ating sarili. Then yung 70%, yun na po yung lahat ng gastusin sa buong family natin at sa ating sarili. Have multiple sources of income. Huwag po tayo lang na aasa sa isa lang na income. Dapat tututunan at aaralin din natin kung saan tayo dapat kumita yung pera. Gusto natin yun, right? Embrace change and expect to succeed. Diba sabi ko kanina, lumabas ka sa comfort zone mo kung saan ang kinalalagyan mo ngayon. Be certain in uncertain times. Ang ibig lang sabihin yan, gawin mo yung mga unexpected na bagay na pwede ka palang matuto. Aaralin mo yan. Oras mo, ibigay mo para kahit papano, ang future mo ay magkakaroon po ng magandang patutunguhan. Next is be part of new industry to help families. Ito siya. I-share natin ang 10 million na yan ngayon kasi na-achieve na yung 1 million na yan. Knowing knowledge is power and IMG is determined to provide 1 million Filipinos with a financial education that can help empower them to have better future. Ano ang gagawin mo? I-share po natin itong blue book na to, The Secret to Saving and Building Your Future, sa ating kaibigan, kapatid, kamag-anak, at higit sa lahat, kahit kaaway mo po, pwede po natin yon tulungan para mabago ang kanilang pamumuhay. Then next, eto siya, yung workbook. As a member ni IMG, mayroon po tayong pag-aaral para matutunan natin at ano-ano, paano ang pera mismo kumilos para sa atin. Okay? We provide workshops and training. Financial workshop, eto siya, number 1, increase cash flow and debt management. Number 2, building a strong financial foundation. Number 3, proper protection and building wealth. Number 4, asset accumulation and retirement planning, wealth preservation. Ito siya yung pinakahuli, long-term healthcare. Kanina sabi ko po, proteksyonan mo ang sarili mo dahil yan po ang makakapagbago sa atin at makakaahon tayo sa kahirapan. We hold classes to provide knowledge, strategies, and solution in all major areas of financial services. Kapag alam natin ang platform training na four corner na ito. Magkano ang insurance dapat mayroon ka? Magkano ang investment na dapat mong maipon? Magkano rin po ang para sa healthcare, protection, mayroon tayo. Yan po yung tamang calculation. Then yung education ng each of your children, dapat alam mo magkano po siya. Para kahit papano, hindi na po tayo tatakbo kay
utang. Okay po? Gusto nyo po yung maging wealthy lifestyle tayo, yung apat na corner na to, alamin ninyo kung magkano yung calculate na dapat mayroon ka. Buwan-buwan. Okay? Era of informed consumer. Help yourself. Tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang umasa sa iba. Kasi kung aasa tayo sa iba, mabibigo ka lang. Masasaktan ka lang. IMG is an innovative concept in the financial industry na tumutulong sa mga tao para mabago mo ang building your financial foundation. Across the globe, people from all walks of life, marami tayong benefited. Sa platform niya, binibigyan niya tayo ng get educated on all aspect para sa personal finance natin. May mga access kasi, mayroon affiliated ang IMG. Nagbibigay po siya ng received training and support para ma-manage natin ang ating pera. Isa rin itong Zoom para matuto na rin po tayo, ma-budget natin. Earn referral income on the various products and services. Huwag kang maging sapat lang sa sahod mayroon ka. Pwede kang kumita kung gagawin mo at pag-aaralan. Earn commission sa pamamagitan po ng sharing your know and how clients in this fast-growing industry. Unahin mo ang learn bago po earn para magkaroon ka ng successful financial future. Okay? Then, the distribution revolution, those who contribute distribution control their target market. Ito siya. Take a look at major retailers. Their main focus is distribution, building more outlets to gain greater access to consumers. Okay? Ito yan. Example ko sa inyo. Starbucks. Ano yung pinakasikat na product? Kape, right? Ngayon, sumikat si Starbucks nang dahil sa kape. Dinadagsa siya ng maraming customer. Pero actually, ang ginagamit lang po nila is yung dahil sa maganda ang distribution system ni Starbucks, kaya mabilis magkaroon ng another branches sa ibang lugar. Tama? So kung ikaw, gagawin mo ang do-it-yourself, natutunan si IMG, kasi si International Marketing Group is in the financial industry as well, those who have more access by helping more people understand how money works, can control their target market and their future. So meaning, si IMG, kung nag-aral ka, maibabahagi mo ngayon yung sistema mayroon siya. Tama? Kaya dapat mag-aral po muna tayo. Huwag po muna agad yung earn ang nasa isip natin. Gayahin natin yung mga distribution system na yan, na how they fast-growing industry na mas mabilis para makapag-share ng mission. Ganun po yun. Gawin mo mula sa puso mo, para kahit papano, magagawa mo yan, mabibigyan ka ng better deals na katulad ng mga company ito. Ito siya yung Costco, SNR, shopping mall, mga superstore, mga kagaya dito sa Hong Kong, parking shop, welcome. Ano yung binibigay nila? 'Di ba yung card? Ano yun? 'Di ba mayroon silang earning points, save card, right? Maibabalik nila sa'yo sa mga product na yon. Kung ikaw ginawa mo rin yan as an IMG member, laway mo lang po ang ipupuhunan natin. So meaning, mag-aaral po tayo, a revolution in the financial industry is emerging. System po ang magpapamalakad sa atin. Kung susundan natin ng tama. Tama po? Huwag po kayong liliko. Ito siya a powerful business platform. Kasi
A world-class support system. Si IMG pinakamagandang ano po siya. One of the best business platform and one of the fastest growing organizations in the financial industry. Si IMG nasa kanya ng lahat. Susundan mo lang yung sistema niya, panalo ka na. Mag-aral ka lang. Proven na po yan. Kasi many of our members have become financially independent. Marami pong mga story ng turning points na nabago ang kanilang buhay. Mapapanood natin yan at mapapakinggan kapag uma-attend po tayo ng mga big convention, mga big events, mga convention po ni IMG na ginagawa po yearly is 4 times a year. 1 time sa Pilipinas, yun yung annually na sinasabi nila. Okay? Kaya kapag nakaka-attend tayo, doon natin naririnig yung mga tao na nabago ang kanilang buhay. Paano nagsimula sila sa walang-wala at naging magandang pamumuhay, wealthy lifestyle mayroon. May yung iba dyan, baon sa utang, nabago siya, nawalan ng utang na. Yung iba rin po dyan is naging strong ang kanilang financial future. Kasi nga po, yung mindset nila, na-innovate na siya, nabago na. Yung negative mindset, naging open, naging positive na po. Kaya kung gagawin mo yan sa pamamagitan po ng a proven successful system, sundan mo lang po. Dapat, first, we train the trainer and we build the builder. Sa panong paraan, eto siya, ikaw to, trainee. Habang trainee ka pa, makinig pa po muna tayo sa ating coach, sa mentor, okay? Sa nagtuturo sa atin. Kapag natuto na tayo, naging trainer ka, hindi lahat ng dapat nating yung kumbaga ibig kong sabihin, trainer na po tayo, dapat wag po kayong huminto doon. Dapat palagi po tayong aral ng aral para matutunan natin paano maging isang builder niya. Kasi sa being a builder ka, ang mangyayari niyan, hindi lang nag-iisa ka, hindi. Magiging marami na kayo. Ngayon, ang gagawin mo, kung paano ka nag-umpisa nung trainee, dapat i-train mo rin yung mga baguhan. Sa mga natutunan mo, sa mga na-encounter mo, i-share mo para maging builder sila. Then at the same time, yung system builder na dapat nating sundan, dapat iisa lang. Kasi kung maraming klase ng system ang sinusundan natin, malilito ka. Tama? Kaya yan yung sinasabi niya. Be coachable dapat tayo. Sa isang mentor, kung sino yung nakakapagbigay sa iyo ng tamang pagbabago, yun ka lang, doon ka lang. Ayan siya oh, our trainers are with you every step of the way. Kaya yan po si IMG. Kung gusto mong maging successful ka, be coachable po tayo. Do it simple, fast, and doable. Yun lamang po ang nais niya sa atin. Ngayon, isa ito sa benefits ni IMG, ang Travel the World. Gusto niyo po ba na lahat ng bansang ito na nakikita po natin is mapupuntahan din po natin? Kasi kung gusto po natin, gagawin natin yung sinabi ko sa inyo kanina, na sundan natin ang sistema ni IMG. Participate and qualify dapat for our dream trips around the world in every year. Kasi marami nga, di ba? Sabi ko, mapupuntahan mo yan, magagawa mo yan kung gagawin mo po ang business side ni IMG. Magiging happy travels is equal to happy families. Kaya dapat mag-aral po tayo. Ayan. What will your future look like 5 years from now? Diba? Ang sarap na tanong yan. Handa na po ba tayo sa darating na 5 years na yan? Nakapag-prepare na po ba tayo?
Kasi kung hindi pa, eto siya. Number 1, save future. Learn how money works. Make extra income on flexible schedule. Get rid of your debt. Save for your children's education, your healthcare, and retirement. Di ba ang ganda? Kasi kung susundan talaga natin ito, mangyayari talaga yung pagbabago na nais natin. Number 2, build your future transition to an exciting career in financial industry, potential build residual income and financial insecurity with renewal, trails, supervision, and override income. Mangyayari yan. Kung susundan nyo lang po yung sinabi ko kanina, trainer, builder, system builder. Kung yun po ang susundan nyo, magiging tagumpay po tayo na magkaroon ng build a team and be a part of something big. Huwag mong ilimit ang sarili mo. Bigyan mo siya ng unlimited learnings. Lumabas ka sa comfort zone na kinalalagyan mo. Build a large organization. I-share mo ang knowledge na mayroon ka. Tapos magsama-sama kayo. Accept mo rin yung knowledge na mayroon sila. Bubuin mo yan, magkakaroon ka ngayon ng magandang pamumuhay. Yan yung sinabi niya dito. No territorial boundaries and limits education and help thousands of families. So, ibig sabihin, wag tayong titigil, wag tayong susuko. Kahit anumang trials ng buhay natin, dapat positive all the time. Tama po? Nasa baba. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Sabi yan ni Bill Gates, right? Totoo naman po kasi, hindi naman po talaga kasalanan ng ating mga magulang na tayo ay pinanganak na mahirap. Pero sa ngayon, may trabaho na po tayo at may pagkakataon na para matuto tayo ng ganitong klase ng financial education, dapat natututunan na rin po natin ang tamang pagsisecure sa ating future. Di ba po? Tama? Kasi kung halimbawa, sa ngayon, hindi mo pa talaga gagawin ang tamang pag-iipon. 5 years later, nasaan ka? Ikaw na po ang nakakaalam kung saan ka na. Tama? So, depende po yun sa choice nyo. Kasi may freedom of choice ang bawat isa sa atin. Making a difference. Join our cause to fight a debt and financial insecurity and financial illiteracy. Gagawin mo ang our mission, help create wealth for families, no family left behind. Protectionan mo ang sarili mo, and then isama mo po ang family mo. Gagawin natin ang vision niya to create the new industry where everyone is able to earn and what the wealthy are earning, bringing in the secret of the wealthy to all. So, ibig sabihin, huwag po tayong maging makasarili. Ibahagi po natin yung natutunan natin sa oras na to para kahit papano, marami tayong matutulungan na nangangailangan tao. Tama po? Find something you believe in and put your life to fight for it. Yes. Yan po dapat ang gagawin ng bawat isa sa atin. Maging positive palagi tayo in times of negative situation. Right? Yun po yung ibig niyang sabihin. Doon na lamang po tayo nagtatapos. At maraming salamat po sa ating lahat. Once again, ako po si Jenny Basanes, one of the Senior Marketing Director. God bless po